Good day po, sir. Pwede po ba mag-ask regarding sa PLI loans namin? Ganito po kasi nangyari. Nag-loan po kami at nag-hold po sila ng part ng buwan, no, ang ito pong isang bangko. So nag-hold, nag-loan sila, tapos yung bangko ay nag-hold nang galing doon sa kanila pong net proceeds. Ang sabi po, if seen na sa payslip na nakadeduct na, i-refund na lang po yung sobra, which is ganoon naman talaga. Kaso po, on the following month na na-deduct na po siya sa payslip, ayaw na po ibalik ang pera kasi daw po advance payment na daw siya. If mag-reloan po kami, doon na daw po ma-add sa proceeds. Salamat po. So, ang case ay ganito, nag-renew, no, ng loan mula po sa isang bangko, kaya ay nag-avail ng loan sa isang bangko. Sa pag-release po ay nag-hold ng certain amount galing sa loan proceeds, at ang purpose nun ay if ever na hindi makadeduct agad sa payslip, ito pong bagong deduction, yung naka-hold ang gagamitin ng bangko pambayad sa amortization mo, no, kung hindi pa makapag-deduct, no, yung amortization from your sahod. Ngayon, sa case na ito, the following month ay nag-deduct na itong bangko, no, galing po sa sahod ng ating sender. So kapag nag-deduct na, ibig sabihin magsisimula na yung amortization, may pambayad na si borrower. Pero yung supposedly ay i-refund na sa kanila yung naka-hold kasi nga advance payment daw or intended for advance payment, ay nga sa ngayon hindi na ibibigay ni bangko, no. Ang sabi na daw ni bangko sa kanila ay magiging advance payment na yun sa loan, at makikita mo yun, makikinabangan mo yun kapag nag-renew ka in the future. Unang-una, dapat pong malaman natin na ipinagbabawal ng DepEd ang pag-deduct ng advance payment galing po sa net proceeds ng ating loan. Kung i-check po ninyo ang DepEd Order number 20 series of 2021, nandito po nakalagay yung agreement para po sa DepEd at mga bangko related sa kanila pong pagpapautang sa atin. So nandoon po sa pinakahuling bahagi may mga grounds for suspension ng mga bangko. Isa po doon sa simple grounds ay ito pong pag-deduct in advance galing sa net proceeds intended pambayad sa monthly amortization ng loan, no. Ipinagbabawal po yun ng DepEd. Bawal po na mag-hold si bangko from your net proceeds para sa purpose na ito ang maggagamiting pambayad, no, ng inyo pong utang kung hindi pa po mag-deduct sa sahod, no, ito pong monthly amortization. So unang-una pa lamang may mali na dahil nag-hold si bangko. Dapat ay hindi po mag-hold si bangko doon po sa amortization na magiging parang deposit, no, parang naging advance payment deposit po doon sa inyong account dahil kayo po ay nag-renew. So yun pa lang po ay medyo mali na po talaga yon. Pangalawa ay ito nga pong hindi po pag-refund sa inyo ng nakadeduct para po sa inyo pong pambayad sa utang kahit na po nag-reflect na, no, ang amortization, ayaw pa rin ibigay yung refund kasi magiging advance payment na lamang daw po yun. Kung ma-check po ninyo sa DepEd Order 20 series of 2021, nandyan pa rin po, no, na sinasabi na dapat ay i-refund di bangko within 30 days from notice yun pong mga nakadeduct sa yung sobra sa mga pinadidak po mula sa mga borrowers. So dapat po siyang i-refund, no, i-refund po talaga kapag sobra yung naging payment, kasi wala naman po mapupuntahan yung payment na yon kung yung account mismo ng borrower ay
updated na, fully paid na doon po sa record nila. So, yun po ang nakikita natin na dalawang sitwasyon dito po sa case ninyo. So, sana po ay mapag-usapan ninyo ito mabuti nang sa ganun ay maisagawa po ni borrower or nito pong bangko yung proper po dyan. So, looking forward tayo na na hindi po magiging ganito palagi yung sitwasyon related po sa ating pong mga guro. So, atin pong i-remind lang lahat na basahin po natin yung DepEd Order number 20 series of 2021 kasi mahalaga po yun. Mahalaga po yung mga impormasyon na nandoon